Magandang umaga po sa ating lahat. Dobro Trunasite. Binabati ko po kayong lahat, mga kababayan, mga kapatid at kaibigan dito po sa Macedonia. Gusto ko po na magbahagi ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Philippians. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga nanampalataya noon dito sa Macedonia. Kaya ito po yung pinili ko na ibahagi sa ating lahat dito po sa Macedonia dahil nandito po tayo sa lugar na ito. At bago po ako magpatuloy, ay gusto ko muna na bumati. Pinabati ko ang ating mga kababayan, kapatid at kaibigan dito po sa Kumanubo, sina Analisa, Maria Jose, at Chris. Ganon din po dyan sa Skopje, sina Rosemay, Christy, Wendy, Merlinda, sina Geraldine, sina Maria, sina Celine, si Luz, si Faye, si Phoebe, si Deb at si Anna. Lahat na po kayo dyan. Marami po kayo dyan sa Skopje. Hindi ko na po mabanggit lahat ng inyong mga pangalan. Pero binabati ko po kayong lahat dyan. Ganon din po sa Ohrid, sina Marie Chris, Emma, Casey at Mariel. Ganon din po sa Gebgelia, sina Christine at Cheryl. Si Rena Rose sa Delchibo. Ganon din po sina Jenjen, Roquesa, Berna at Inayange sa Veles. Ganon din po ang ating mga kaibigan sa Tetobo, si Mirasol at Gleisa. Magandang umaga po sa ating lahat. At ganon din po ang ating mga kuya. Sina Brother Winnie, Marcel at Ken. Mga Pilipino po na mga brothers po natin dito sa Macedonia. At magandang umaga po muli sa ating lahat. At ito po yung una na video na gusto ko na ibahagi po sa ating lahat. Bago ko po na magpatuloy, ay manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na aming pong pag-aralan ng iyong salita, aming pong basahin ng inyong salita, Panginoon. Dalangin namin na bigyan mo po kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Thank you for the faith, Lord. Let faith arise, come in our heart, Lord God, as we listen, learn your word, Lord. Thank you, Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, paano po dumating ang Ebanghelyo dito sa Europa? Paano po naipahayag ang salita ng Panginoon dito sa Macedonia? Ito po ay naganap dahil po sa pangitain na ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo. Kaya basahin po natin directly doon sa Acts 16, 9-10. Ito po yung vision na ipinakita ng Panginoon kay Apostle Paul. Sabi po dito, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia, standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So Paul was in Troas at the time with his companion, and during the night, God spoke to him in a vision. God spoke in many ways. God spoke in a very mild way through His very word, His
this Bible. He spoke to us in a mild way through His Word. And He spoke also through vision, dreams, for guidance and for warnings. And others is through circumstances. That's how God spoke to us. And for the case of Paul, He spoke to him through a vision. And in this vision, he saw a man. He saw a man from Macedonia, that he is standing and pleading, calling for help. He says, "Come over to Macedonia and help us." So after that vision, Paul and his companion get ready at once. Immediately, they act immediately. No, Paul is a man of action. He immediately conclude. He believed in his heart that God is calling them to come here in Macedonia. They believe in their heart that God is calling them here in Macedonia at a time to preach the gospel. So that is what happened when Paul had seen the vision. He responded immediately, and they came in Macedonia. They were in that. They traveled from that place until in verse 12. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia, and we stayed there several days. So, sa susunod po, pag-aralan natin kung sino yung mga nanampalataya sa Panginoon noong pumunta po dito si Paul sa Philippi, sa Macedonia. Marami po yung mga nanampalataya doon. Isa po doon si Lydia at ang kanyang pamilya, ang jailer at ang kanyang pamilya, at yung babae na saniban ng masamang espiritu na naging fortune teller. At marami pang mga milagro ang na-experience ni na Paul po dito. Milagro na may paghihirap. Pero doon ay pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So gusto ko po na basahin ang itong vision of Paul in Tagalog. Mas maganda kasi kung binabasa din natin sa ating sariling wika. Sabi po dito, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga Macedonia, ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So yun po, pagkatapos ng pangitain na yun, gumayak agad sina Paul, at pumunta sila dito sa Macedonia. Ito po yung unang pagkakataon, yung first missionary journey ni Paul sa Europa. At dito po sa kanya pong pagresponde sa Macedonian call po na ito na sinasabi ng Biblia na Macedonian call is a call for help, na yung lalaki na nagsasabing, halika kayo dito sa Macedonia, tulungan po ninyo kami. So yun, pagkatapos po yun, gumayak agad sila at pumunta sila dito sa Macedonia, sa Philippi. So, ganun po ang nangyari at kung paano napunta ang Ebanghelyo dito sa Macedonia. Ngayon, babasahin po natin yung sulat ni Paul, the Epistle of Paul, is a letter to the Philippian churches. To the Philippian church, yung mga nanampalataya noong pumunta po sila dito sa Macedonia. Wala na po ang mga church na yun, hindi na po nag-i-exist ang mga church na yun. Wala na po, kahit sa Apostle po, wala na po sila. Tayo na ngayon po ang nandito. Ito naman po ang ating pagkakataon. This is our time na nandito sa Macedonia. At tayo po ay mapalad dahil nakasulat na ang aklat ng mga nanampalataya noon para
maging encouragement sa atin. Na tularan natin at magiging pagpapala sa atin. Kaya tingnan po natin sa Philippians chapter 1, 1 to 11 po lamang muna ang ating basahin. Tingnan po natin yung sulat ni Paul sa kanila. Sa Philippians chapter 1, verse 1 to 11, sabi po dito sa verse 1, Paul and Timothy, servant of Jesus Christ. Servant of Christ Jesus. So Paul and Timothy is the servant of Christ Jesus. They are the servant of God. No, the word servant, the Greek word is doulos, and one giving himself wholly to another's will. It means one giving himself wholly to another's will. Ibig sabihin, ibinigay po nila ang kanilang buhay, ang kanilang sarili, para gawin ang kagustuhan ni Kristo. They give himself as a servant to do the will of Christ. It's no longer their will, but it is the will of God. That is servant. That is the servant. And in Matthew 20:27 it says, whoever is chief among you, let him be your servant. So there are many things about servant, but let it stop there. It says here, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. So Paul addressed his letters to the saints in Philippi, here in Macedonia. To all the saints. Wow, they are saints. No, saints are sinners whose sins are forgiven. So everyone who believes in Jesus Christ, who repent from their sins and are forgiven and are saved, they are saved from their sin. They believe in the Lord Jesus. They become saints. They are sinners who become saints. It's only by believing in the Lord Jesus Christ that we will become saints. And they are the people who responded to the preaching of Apostle Paul when he came here in Macedonia. And so they become saints in the sight of God. God called them saints. In Christ Jesus at Philippi, together with the overseer and deacons. So hindi lang po ang sulat niya, hindi niya po lang inaddress ang sulat niya sa mga believers noon, sa mga nananampalataya, kundi pati sa mga overseer nila at deacons. Wow, sa kanila at that time, may overseer sila at may deacons. Yung mga sa overseer, sabi dito sa NIV, pero sa King James sinasabi din doon na bishop. Overseer, bishop, the same meaning. Pero sila po yung mga elders na nagpipreach ng salita ng Panginoon. At yun, pati yung deacons, sabi po, ang Greek word ng deacon is diakonos. One who execute the command of another. Sila ang minister. They execute the command ng mga nakakataas sa kanila. So, it's wonderful na ang mga Philippian church ay may mga overseer sila, may mga bishop sila, minister. At ako rin po ay, ako rin po ay nagpapasalamat dahil dito po sa Europe, may overseer din po kami. Si Pastor Melchor Miranda po na naka-base doon sa London at ino-oversee po niya ang mga trabaho ng Panginoon sa iba't ibang bansa. At purihin ang Panginoon dahil nakasama po ako dito sa Macedonia dahil nandito po tayo sa Europa. At yun, talagang he oversee the work of the Lord.
Siya po ang nagbibigay ng mensahe. Lagi po siyang nagmimensahe, nagpipreach ng salita ng Panginoon. Almost sa lahat in 3 months, nakahanda na yung mga message for 3 months. Every week po yun. At yun, para He's looking after our soul. We are nananampalataya, tayo pong mga nananampalataya ay tinitingnan nila po tayo na they are concerned po sa ating pananampalataya, sa ating spiritual life, para patuloy po na tayo ay lalakas. Patuloy po tayo na lumago sa ating pananampalataya at magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Ganun po ang mga trabaho ng mga overseer, tinitingnan nila. So, lahat-lahat po, yung mga iba't ibang lugar, once a week po, nagkakaroon ng meeting. At yun, para magpalakasan, ika-counsel, ina-advise, kung ano po ang dapat gawin para lumago ang trabaho ng Panginoon. Kumusta ang bawat isa sa mga lugar. So yun, at kung may mga dapat na i-improve, o mga dapat na gawin para lalong magpatuloy, para umabante ang trabaho ng Panginoon. At kung may naglulupaypay o kaya may nadidismaya o kaya kasi kung minsan may mga dumarami tayong mga pagsubok, lalong-lalo na ngayong pandemic, na hindi na dumadalo, wala na yung mga gathering sa mga simbahan, kaya minsan nagkakaroon ng medyo naiiba na ang mga experience ating nararanasan, kaya wala na yung mga gatherings. Kaya ngayon na po ay nasa computer age na po tayo, sa virtual, online, mga services, mga Bible study, mga online na. Kaya purihin ang Panginoon dahil may overseer po tayo. At kahit din po noon sa Philippians, may overseer sila. At purihin ang Panginoon dahil nandito rin po tayo sa Macedonia, may overseer po tayo na nagbibigay po na patuloy nga nagpipray sa atin at nag-i-encourage sa atin para sa ganun ay magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So, God is good. Hindi po tayo pinapababayaan ng Panginoon. So, yun po ang patutuo ko. Kaya ako po yung nagagalak dahil sa nakita ko na may overseer itong mga Philippians Church. Sa verse 2, sabi po dito, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, ang grace at kapayapaan, the grace, the favor of God, ang favor, ang blessing ng Panginoon po ay, ang kapayapaan ng Panginoon ay ang kapayapaan po ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi po natin makakamtan ang kapayapaan. Wala po ang tunay na kapayapaan po at tunay po na favor o pagpapala spiritually ay nanggagaling po sa Panginoon. Ganun din po na makikita din po natin dito yung Father and the Lord Jesus Christ. Makikita po din natin dito yung separation ng dalawang Godhead in the Trinity. So yung Father, God the Father, God the Son. Wala lang dito yung Holy Spirit, hindi nila naisulat dito. Pero makikita din po natin yung separation nila dito na magkaiba sila, no? The two distinct separation of the two persons of the Trinity. Kaya tatlo sila po yung Holy Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, dito po natin nakikita na the grace, the favor of God, ay yung peace nanggagaling po sa kanila po.
Hindi po natin makakamtan dito sa ibabaw ng mundo. Dahil ang mga nasa mundo rin po ay may mga maraming pagpapala din po. Materially, mga blessing na binibigay din ng Panginoon. Pero ang mga bagay-bagay po sa mundo, mga material things, ay yun po mga bagay na binigay ng Panginoon para gamitin natin dito sa mundo. Pero yun po is may hangganan, they're temporary, pero ang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin, kapayapaan, ay eternal po. Yung spiritual blessing ng Panginoon. Yun po ang isang bagay na binibigay ng Panginoon sa atin na eternal. Hindi mawawala. So, patuloy po tayo. Thanksgiving and prayer. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because, why? He always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sa Tagalog, sabi po dito, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y nagagalak. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Maganda sa Tagalog. So, si Apostle Paul, lagi niya pong naaalala ang mga Philippians, at kapag tuwing naaalala niya na kahit sa kanyang panalangin, naaalala niya sila at ipinagpipray niya sila, ay nagagalak po siya. Wow, ang ganda naman itong pastor, no? Kung may kongregasyon, may yung mga nanampalataya dito sa Macedonia. Kapag naaalala niya sila at ipinapanalangin, nagagalak siya. May galak sa kanyang puso. Hindi po yung na parang may, yun ang maganda na nararamdaman ng mga pastor sana, na kapag naalala nila yung mga congregation nila, yung mga nanampalataya sa isang lugar, ay nagagalak sila, at dahil naalala nila yung gaya kay Paul, naalala niya yung partnership nila, kasi naging kasama niya sila sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. They become partners in spreading the gospel at the time noong nanampalataya sila dito. So, at dahil doon, si Paul po ay malaki yung paniniwala niya sa Panginoon. May trust po, very confident po si Paul na ang mga believers noon dito sa Macedonia, yung mga nanampalataya ay magpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya, na hindi sila tatalikod sa Panginoon. Ngunit nagpapatuloy sila na maglingkod sa Panginoon dahil malaki yung pananampalataya niya na ang Panginoon na nagsimula na tumawag sa kanila ay patuloy niyang palakasin sila, patuloy siyang tulungan sila na tumayo, magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. No, it is God who will make them stand firm in Christ Jesus to continue to serve the Lord. No?
By the power of the Spirit of God, ganun ang mangyayari sa mga believers. Kapag tinanggap nila ang Panginoong Jesus, kaya nandoon yung paniniwala ni Paul na God is, he's very confident that what God has started to them, into their faith, that God will fulfill it until the day when Jesus Christ will come. So, at the time of Paul, hindi pa dumating si Jesu Kristo, but even at the time of Paul, he knows that Jesus is going to come. At the time of Paul, how many centuries passed? But Jesus did not yet come because God has a timetable. But it is our time. Today is the very end time and we are very near. But I am sure that the Philippians believers before who believed, they are not here anymore. But I believe that they are now in the presence of God. They are now in the presence of God. And when Jesus will come, the Word of God says that when we can read again on Thessalonians, in Thessalonica, the people who believe in Macedonia in Thessalonica, about the coming of the Lord. What will happen to those who die, who believe in Jesus and die? When Jesus will come, they will rise up. They will be changed in a twinkling of an eye at makakaroon sila ng spiritual body. Kahit na ang kanilang mga, even if there's, ang kanilang mga kaluluwa ay nandun na sa presensya ng Panginoon, but they will be having a spiritual body. That is a mystery and a miracle and so wonderful na gagawin ng Panginoon. It's a promise of God and that is what we call the rapture. That is the coming of the Lord doon po sa Thessalonian at titingnan po natin yun din pag sa susunod po na habang magpapatuloy tayo. So yun po. So kahit yun ang maganda na bintahi ng believers na promise ng Panginoon dahil maglilingkod tayo man ngayon kahit mamatay tayo. Pero kapag namatay tayo na may Kristo sa ating buhay, when Jesus will come, we will rise up to meet the Lord in the air. So, magre-resurrect po tayo. Dahil lahat ng nanampalataya kay Kristo, kahit mamatay sila, mabubuhay muli sila dahil may eternal life sila. So, yun ang promise ng Panginoon. So, hallelujah! So, yun ang confidence ni Paul sa mga believers noon. So, sabi niya sa verse 7, "It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart." Wow! Nandoon sila sa puso ni Paul. "For whether I am in chain," lagi kasi si Paul na bilanggo doon sa Rome, at kahit nandoon sa Rome, sa bilangguan, sinusulat niya ang mga ito sa mga nanampalataya dito sa Macedonia at sa mga ibang lugar. "Or defending and confirming the gospel. All of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ." Wow! Napakaswerte naman ng mga Macedonian believers at the time. Siyempre kahit sa Macedonia, may mga Jews, may mga kahit gaya po natin dito. Kahit nandito tayo sa Macedonia, pero nanampalataya tayo kay Kristo, mga Pilipino na mananampalataya sa Panginoon dito sa Macedonia. Gaya ng mga ibang nanampalataya, hindi lahat ay mga Macedonian. May mga Jews din, mga ibang lahi na nandoon sa Macedonia at the time. So parang sa panahon natin, nandito tayo sa lugar, pero tayo, mga Pilipino tayo. So ganun. So, hallelujah! At naging kaparti po tayo. Ako po yung nagagalak habang binabasa ko po itong sulat ni Paul sa kanila. Sabi ko kanina, ito ang panahon din natin. At purihin ang Panginoon dahil bigyan natin ng Panginoon ng pagkakataon na magiging kaparti din tayo
sa pagpapalaganap ng ebanghelyo dito sa Macedonia. Na sana sa ating generation, sa panahon natin ngayon, ay tayo rin ang magpatuloy. Magpatuloy din po tayo na ipagpatuloy natin kung ano yung mga ginawa nilang paglilingkod dito sa Macedonia ng mga Philippians. Ngayon, yung mga Philippians nandyan na sa nandyan sa ibang nung pumunta kami ng Athens, sa Athens kami pumunta pero nasa ibang pagpatuloy na natin. So yun po, gusto kong basahin sa verse 7. Sabi niya, minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito at dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo siya. Nakabilanggo nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Kristo. Kaya minamahal niya sila with the love of the Lord, the affection of the Lord. Ganyan ang mga pastor. Mga nanampalataya, lagi nilang ipinapanalangin at andun yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila na ang desire ng mga puso nila, yung mga believers, magpatuloy sila na maglingkod. At sila po ay nasasaktan sila o kaya yung mga puso nila kung nakikita nilang ang mga anak kung ang mga nanampalataya kay Kristo ay humihina o kaya ay tumatalikod sa Panginoon. Ganun. Pero kapag ang anak ng kung ang mga anak ng Panginoon ay nagiging active sila, nagiging active sila, naging active o kaya ginagawa nila yung kagustuhan ng Panginoon. Paglinggo, kaya nagba-Bible study, ginagawa yung kautusan ng Panginoon, ay nandun yung puso nila. Yung kapag aktibo sila na nakakasama o nakakapartner nila sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, ay nandun po yung kagalakan sa kanilang puso. At ganun, parang nadarama ko yung puso ng mga pastor na kagaya ni Apostol Paul na ito, nagagalak siya sa mga nanampalataya. Ganun pala yung mga pakiramdam nila. Parang kagaya rin sa isang ina o isang parents, kung yung anak ay masunurin, ginagawa niya yung mga kagustuhan din ng mga magulang, ay talagang nagagalak yung nanay. Kasi pag suwail din ng mga anak, kapag suwail tayo, masasaktan din yung ating mga magulang. Parang ganun din naman sa natural at sa spiritual din. So, ganun dun po ang Panginoon na kaya ganun ang feelings ni Paul sa kanila. Wow. Sana naman po tayo din po dito sa Macedonia ay may pastor tayo na makaka-feeling ng ganun. Pero alam ko na ganun talaga ang feelings nila sa atin, sa mga anak ng Panginoon. Kaya nga, lagi tayong ipinapanalangin o lagi nila tayong may mga advices, ina-advise tayo, pinapanalangin nila tayo, inaalagaan nila tayo para lalago tayo. Hallelujah! So, mabuti ang Diyos. At sa verse 9, basahin po natin sa verse 9. Sabi po dito, and this is my prayer. So, ito ang panalangin ni Paul sa kanila. That your love may abound more and more in knowledge and deep depth of insight. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and deep of insight.
Ano pong purpose? Ang reason, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Christ, to the glory and praise of God. So, ito po yung panalangin ni Paul sa kanila. Ang ganda ng panalangin ni Paul. Ito yung mga panalangin ng mga pastor para sa kanilang mga kongregasyon. Maganda itong panalangin, sabi niya. Basahin ko nga sa Tagalog. Sabi dito, gusto kong binabasa sa Tagalog kasi nakita ko dito sa Macedonia, marami ang taga-Visayas, mga Bisaya, mga Tagalog. Kunti lang yung nasa Luzon. Kunti lang kaming mga nasa Luzon na pumarito sa Macedonia. Kaya talagang dinadamihan ng Panginoon ang mga taga-Visayas. Kaya din ang panalangin ko, Lord, magdala ka din naman ng mga taga-Luzon. Pero purihin ang Panginoon dahil natututo akong mag-Tagalog. Kaya kung minsan mga Tagalog namin parang hindi ba polish, hindi maalumanay. Yung accent namin ay matigas, medyo matigas. Kaya, pero purihin ang Panginoon dahil may Tagalog service po kami sa online. Sabi nga ng pastora namin dito sa Southern Europe, sabi niya, Mary Jane, mag-attend ka sa Tagalog. Tagalog service. Kaya, tingnan po ninyo, yun, naalagaan nila tayo. Kaya, sabi po sa verse 9, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Wow, sabi niya, idinadalangin ni Paul. So, ang panalangin ni Paul, una, na that their love will abound more and more in knowledge and depth of insight. Sabi niya dito, dinalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana. Wow, ang pag-ibig pala is, di ba, ang pag-ibig is lumalago din ang pag-ibig. So, gaya ng pag-ibig ng mag-asawa, di ba, kailangan din lalago. Lumalago yung pag-ibig, hindi lumalamig. Lumalago ang pag-ibig. Lumalago. Sumasagana. Hindi kumukulang. Sumasagana ang pag-ibig. Lumalalim, lumalakas, lumalago. Yun ang gusto ni Paul, yun ang panalangin nila. Alam ko na ang mga Philippians ay mahal nila ang Panginoon dahil nga kapartner ni Paul sila. Kaya mahal nila ang Panginoon. Pero ipinanalangin pa rin ni Paul na sana ay laging mag-abound pa sila na kung gaan na laging umaabanti pa sila sa kanilang pagmamahal, sa kanilang yung pagkakilala nila na habang nakikilala nila ang Panginoon ay lalong sumasagana rin yung pag-ibig nila sa Panginoon, yung pagmamahal nila. Ang shortcut po ng lahat, ang direct po ng lahat, sabi ng salita ng Panginoon na if you love me, you will obey my command. Yun po ang shortcut ng lahat. Kung mahal natin ang Panginoon, ang pagtutupad natin sa kanyang mga kagustuhan, kanyang mga bilin, ayun po
doon po nating maipapakita, doon po sumasagana ang ating pagmamahal. Ang pagtutupad natin, ang pag-o-obey natin sa command ng Panginoon, doon po lumalago, doon po sumasagana, doon po umaabanti yung ating pagmamahal. Doon po mag-aabound ang pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil ang pagmamahal, yun lang po ang matitira. Yung gusto ng Panginoon na sa ating paglilingkod ay pagmamahal ang kalakip. Na naglilingkod tayo sa Panginoon na may pagmamahal sa Kanya. Kaya ng mag-asawa, kailangan ginagawa mong lahat ng dahil sa pagmamahal mo sa asawa mo. Na sana lumalago yung pagmamahal mo sa asawa mo dito sa Macedonia. Talagang kailangan din na i-work out natin yung kailangan din yung maraming sangkap ng pagmamahal. Kaya kailangan din nating ganun din sa pagmamahal sa Panginoon na habang tumatanda o tumatagal yung yung parang example ng marriage life ninyo ay sumasagana sana yung pagmamahal natin. Yun ang maganda. Hindi po yung nagko-cool down, pero exempted po yung mga bagay. Hindi ko po sinasabi dito sa mga bagay dahil may mga bagay po na hindi natin in control at naiiba po yung takbo ng ating buhay. Pero ang sinasabi ko po dito is habang tayo po ay nagpapatuloy na sa ating marriage life din ay sana ay lumalago, sumasagana ang pagmamahal natin. So, ini-example ko po. So, ganun din po sana sa ating buhay spiritual, gaya ng prayer ni Paul na sumasagana habang nakikilala natin ang Panginoon. Kasi hindi po maganda rin yung alam natin yung salita ng Panginoon pero hindi natin ginagawa. So, kung hindi natin po ginagawa, ay hindi po sumasagana yung pagmamahal ng Panginoon. So, kailangan yung aksyonan po natin dahil mahal po tayo ng Panginoon. God love us so much. God love us first. And God wants that we will reciprocate the love that He has for us. So, kaya nga, ang unang command ng Panginoon sa atin is, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Yun po ang kauna-unahang command ng Panginoon. Mahalin natin siya. So, at ang pagmamahal sa Panginoon ay simple lang. Pagsunod sa kanyang kautusan. Yun po ang command ng Panginoon. Simple lang po ang maglingkod sa Panginoon. Sundin lang yung kautusan ng kagustuhan ng Panginoon. Pero madali lang yun. Pero yung we are living here in a fallen world. Ang mga sarili natin, makasalanan, kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon para mag-abound tayo sa pagmamahal ng Panginoon. So, sabi niya doon, yun po ang isang prayer ni Paul. Para sa ganon, sabi niya, so that you may be able to discern what is best. So, kailangan pala ng pagmamahal. Yun ang prayer niya. Para kailangan tayong mag-abound ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya, kailangan sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman. Magkaroon tayo ng malinaw na kaalaman sa Panginoon. Sabi niya, upang kung may malinaw tayong kaalaman sa Panginoon, na ang pagmamahal natin sa Panginoon ay masangkapan ng malinaw na kaalaman, pagkaunawa sa Panginoon, sabi niya, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. So yun ang panalangin ni Paul. Gusto niya na sumagana sila sa pagmamahal, na ang kanilang kaalaman sa Panginoon ay masangkapan ng pag-uunawa para mapili nila kung ano yung the best. Mapili nila yung ano ang pinakamahalaga. Ganon din po sa atin dito sa Macedonia, mga kapatid.
sana mapili natin na paglingkuran ang Panginoon. Dahil yun po ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang spiritual life natin. Kahit anumang klaseng buhay natin dito, no? Kahit tayo mga simple lang na mga Pilipino, hindi naman tayo mayaman, mga ordinaryo lang tayo mga Pilipino dito eh. Mga ordinaryong mga Pilipino na nasa iba't ibang lugar. Pero mahal tayo ng Panginoon. Mga ordinaryo tayo dito. Pero kahit saan man tayo, dito napadpad tayo sa Macedonia. Kahit ordinary lang tayo, even if we are poor, we are ordinary people. Mga simple lang tayong mga tao, pero kung pipiliin natin na maglingkod sa Panginoon, ay ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang spiritual life natin na piliin nating mahalin at paglingkuran ang Panginoon dahil yan ang hindi mawawala. Yan ang bagay na hindi mawawala sa iyo. Yan ang bagay na pinakamahalaga sa lahat dahil yan ang relasyon mo sa Panginoon, ang paglilingkod mo sa Panginoon, yan ang hindi mawawala. Yan ang magpapatuloy kahit man na mawala tayo dito sa mundo. Yan ang eternal na bagay na mahahantong tayo sa kaharian ng Panginoon kung patuloy tayong piliin na maglingkod sa Kanya. Yan ang bagay, ang relasyon natin. Kung pipiliin natin na palaguin ang ating spiritual life, yan ang hindi mawawala. Mga kayamanan, kahit ordinaryo lang tayo dito sa Macedonia, hindi tayo mayaman, hindi tayo kahit wala tayong pera, wala tayong mga ginto, pilak, salapi. Hindi tayo mga taong tinitingala ng mundo. Sinasaludo. Pero kung pinipili natin kung ano ang mahalaga, nagagalak ang Panginoon sa iyo. Natutuwa. Hindi ka lugi, hindi ka malulugi kahit kailan pa man sa iyong buhay kung piliin mong maglingkod sa Panginoon. Piliin mong mahalin ang Panginoon. Yan ang masasabi ko sa inyo dito po mga kaibigan sa Macedonia. Gusto ko nang sabihin ito dahil hindi ko rin alam. Sa ngayon, hindi natin alam. Life is so uncertain. Dito nga, minsan, marinig mo, wala na yung tao. Kahit na malakas, nabibigla na lang tayo dahil nawawala na yung mga tao. Sabi nila sa kapitbahay namin, patay na daw. Ay, salamat na lang at ipinagpipray ko yung kahit hindi ko man siya at once din naman nag-ground kami dito sa mga kapitbahay at nagbigay ng mga salita ng Panginoon na tracts para basahin nila. Pero nalaman namin na namatay daw yun. Parang medyo parang nasusurprise ka ba? Nabibigla ka dahil ang lakas-lakas ng tao, namatay na lang. Pero purihin ang Panginoon dahil sa pagmamahal nga ng Panginoon at sa command ng Panginoon, yun, pinagpipray ko din yung mga kapitbahay namin dito. Sa tuwing Sabado, yun po ang prayer list namin, mga kapitbahay namin. Kung ano yung mga nasa malapit lang sa amin, nililistahan namin yung mga pangalan nila, binabanggit namin sa Panginoon na sana makilala nila, na maglingkod sila, maligtas sila habang buhay pa sila. Yun ang prayer po namin sa mga kapitbahay namin dito. So yun nga, ang buhay. Life is really short at yun. Kaya kailangan nating piliin kung ano ang mahalaga. Dahil yun lang po ang hindi mawawala. Ang ating paglilingkod sa Panginoon. Habang tayo po ay malakas at buhay pa. No? Dahil hindi natin alam ngayon, may corona. Parang hindi naman patuloy lang tayo na yan sa corona, patuloy lang tayong gawin yung dapat gawin para maprotektahan tayo. Pero ang Panginoon pa rin ang buhay natin ay nasa Panginoon. So ano pa yung medyo natagalan ako doon. And may be pure and blameless. So yun po ang gusto ng Panginoon na piliin natin ang ating paglilingkod sa Kanya, na ang best na gagawin natin para na gawin yung paglilingkod sa Panginoon para gawin yung gusto ng Panginoon para magiging pure and blameless tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon.
Sabi niya doon sa mga, yun ang desire ni Paul, ang prayer niya sa kanila. Para pinipili nila yung paglilingkod nila, ginagawa nila yung paglilingkod nila sa Panginoon. Para sa ganun, sabi niya dito, saan na yun? Sabi niya, upang mapili niyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa ganun, pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. So, para sa ganoon, kasi ang salita ng Panginoon na ginagawa natin, yun ang magiging, yun ang lilinis sa atin. Yun ang magiging pure tayo sa harapan ng Panginoon. Blameless, walang masasabi ang demonyo sa atin. Ang demonyo laging nandyan na nagtetempt sa atin para gawin ang mga hindi kaaya-aya sa Panginoon, para gawin ang masama sa paningin ng Panginoon o hindi gawin ang kautusan ng Panginoon, para pagdating ng Panginoon magiging hindi tayo kaya-aya o ganun. Ganun ang gusto ng Panginoon, hilain tayo, para gusto niyang may kasama siyang pupunta ng impyerno pagdating ng panahon. Pero ang Panginoon, gusto niya, pero ang prayer ni Paul sa mga believers noon, gusto niyang ginagawa nila yung pinipili nilang kung ano ang best na paglilingkod nila sa Panginoon, para sa ganoon pagdating ng Panginoon ay pure sila. They are worthy sa harapan ng Panginoon, na walang hahadlang sa kanilang paglilingkod, walang hahadlang na kasi darating ang Panginoon at talagang kukunin niya yung mga karapat-dapat, yung mga blameless, yung mga pure. Sabi niya, ano ba ang pure? Kailangan magiging pure ang buhay natin. Ang puso natin, punong-puno ito ng mga kasalanan. Mga galit, mga bitterness, mga hatred, mga doon. Hindi pure ang puso pag ganun. Hindi pure ang buhay pag ganun. Lalong-lalo na ngayon na nandito tayo sa, maraming mga bagay na nakapaghahadlang sa ating paglilingkod. Kaya ang puso natin, yung ang tinitingnan ng Panginoon. These are the pure, for they will see God. Kung hindi po tayo pure, paano natin makikita ang Panginoon? Paano tayo magiging blameless pagdating sa araw ng Panginoon? So yun, blameless, wala sana tayong kapintasan. Walang kapintasan. Iba sa Tagalog, kapintasan yun. Sa amin parang maganda. Maganda. Walang kapintasan. Walang masasabi. No? Walang hadlang para hindi tayo walang nakakahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang mga bagay sa ating buhay na hindi kaaya-aya, yun ang mga bagay na maghahadlang sa atin, na nakakasira sa ating buhay. Kaya ganun po ang gusto ni Paul, na magiging blameless sila. Yun ang desire ni Paul, yun ang prayer ni Paul. At sagana sa magandang katangiang loob sa inyo ni Jesucristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. So, sabi na dito, that they will be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Ang fruit ng righteousness, ay meron po dito sa salita ng Panginoon, for in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to the last, just as it is written, the righteous will live by faith. Kaya kailangan na mapuno po tayo ng bunga ng sabi dito, magandang katangian. Lahat po tayo ay kailangan po na makamtan natin ito, ma-filled tayo ng magandang katangian. At ito po ay mga field of righteousness. Yun po ay nanggagaling lamang po sa ating Panginoon. Makakamtan po natin ito, mapapasa atin, ang righteousness na ito po na nanggagaling sa Panginoon ay through faith po sa Panginoon. Kailangang may pananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. It is by faith through Jesus Christ. Kailangan ang panampalatayaan natin ay si Hesukristo. Dahil ang righteousness, mapapatuwid lamang tayo, makakaroon lamang tayo ng magandang katangian
sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ito po yung experience ng mga nakakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Mga kung new creation, yung mga born again, mga nanampalataya. At iyon yung mga gusto ni Paul, panalangin ni Paul sa mga Philippian church, na patuloy na mapuno sila ng mga mapuno sila, they will be filled. Ang righteousness, kailangan nilang patuloy na ginagawa. Patuloy, kasi nanampalataya na sila. So, ang prayer ni Paul ay they will continue on na magpatuloy, na maglingkod, na gawin yung mga kautusan, kagustuhan ng Panginoon para sa ganun ay manatili silang matuwid sa harapan ng Panginoon. So, yun po. At yun po ang prayer ni Paul sa mga Philippians, para ang mga Philippians ay ang Panginoon ang mapapurihan sa kanilang buhay. So, sa atin po, kailangan po natin na manampalataya sa Panginoon para magkaroon tayo ng maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Ito po ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Kaya po, sana ay maging kaparti po tayo sa church dito po sa Macedonia. At patuloy po nating ipagpatuloy din ang itong mga church dito sa Macedonia, yung mga Philippian church na nanampalataya po noon. So, yun po. At it is sa pamamagitan po lamang ni Kristo. Kaya, nandito po ako na sinasabi na hindi po ako nahihiya. Ito po ang iyong kapatid na si Mary Jane. Kilalan po ninyo, nandito po tayo, nagchat-chat po tayo sa mga groups. At ako po yung kapatid na sabihin ko po yung sabi ni Paul na I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. So, hindi po ako nahihiya na ibahagi itong salita ng Panginoon, dahil ang salita pong ito ng Panginoon, ito ang kapangyarihan ng Panginoon para maligtas ang sino man na manampalataya. So, patuloy po tayo na manampalataya sa ating Panginoon. At ito po yung una ko na sharing sa inyo pong lahat. At maraming salamat po sa inyong pakinig. I-post ko po ito sa gumawa po ako ng group dito po sa Facebook at sa YouTube. Post ko po doon at pwede po ninyong pakinggan kahit na nagtatrabaho po kayo. Ang advice ko po is makinig po tayo ng salita ng Panginoon, dahil ang pananampalataya, hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya o magkaroon ng knowledge sa Panginoon kung hindi tayo makinig sa kanyang salita. Faith comes by hearing the word of God. At ang magkakaroon tayo ng knowledge din. Knowledge sa Panginoon, kaalaman tungkol sa Panginoon, kung magbasa tayo ng kanyang salita at makinig. So, yun po ang gawin po natin, at iyon ang mga bagay, ang pakikinig ng salita ng Panginoon, ang pagbasa, ay yun ang mga pinakamahalaga na piliin natin, at ito ay hindi po mawawala sa atin. Kundi ito po ay maghahantong ng magandang hahantungan. Ay shortcut ang lahat. Hahantong po tayo sa kaharian ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, kung gagawin natin ang mga ito. Hallelujah! At tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan. Lord, I am only your mouthpiece, and whatever things I have said that is not right, Lord, and be the one, Lord God, to erase it in the memory of Father God of your people here in Macedonia. Thank you, for I believe that it's our prayer that we will become like the Philippian church, Lord, who become a partner of Paul before, O God,
and we become the partner still to continue, O Father God, to serve you here in Macedonia. At sana, Panginoon, ay gawin mo po na ang aming buhay ay patuloy na maglilingkod kami po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat at God bless you all.